activity. So napakaswerte ninyo ng mga mag-aaral ng Mabini College na meron kayong pagkakataon at mamayang hapon magkakaroon din kayo ng pagkakataon na kilalanin yung ating mga kandidato na tatakbo sa ating probinsya. Okay, katulad ng sinabi ng ating mga MC, ipapaliwanag ko ngayon kung ano yung role ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. And gusto ko lang i-correct, hindi po ako yung head ng PPCRV sa province. Assistant lang po ako. Ang head ko ay si Father Edwin Bisda. Okay, so itong PPCRV or Parish Pastoral Council for Responsible Voting, isa po itong ad hoc committee ng social service or social ministry ng ating diocese or ng ating mga parokya sa ating simbahan. So parish-based po ang PPCRV. Siguro yung ilan sa inyo nakapag-volunteer na, naging volunteer na ng PPCRV ng mga nakaraang eleksyon. Or yung iba naman sa inyo ay mag-volunteer pa lang kung kayo ay aktibo sa inyong mga parokya. So ano ba yung role ng PPCRV sa eleksyon? Sabi nga kanina nung MC natin, bakit dalawa yung nagbibilang? Nagbibilang ang COMELEC, nagbibilang pa ang PPCRV. No? So, isa yun sa tungkulin ng PPCRV. Dati nga, meron pang NAMPREL. No? So, ngayon po, ang PPCRV ang accredited ng COMELEC na citizens arm sa darating na eleksyon sa May 13. So, kami po yung magiging katulong ng COMELEC sa pagbabantay ng eleksyon. No? So, napakalaking responsibilities po yung iniatang sa amin, yung ibinigay sa amin. Ang pagkakaiba lang po ng PPCRV sa trabaho ng COMELEC at ng iba pang mga, alam naman natin, yung mga kandidato, may kanya-kanyang mga team din yan, may mga poll watchers din yan. Ang PPCRV ho ay kumikilos o nagtatrabaho ng voluntaryo. Wala hong bayad, wala hong sweldo, kundi voluntary na binibigay yung panahon para ho mag-serve. Hindi lang ho sa panahon ng eleksyon. Like dito sa ating probinsya, January pa lang, nagsisimula na ho kami pumunta sa mga parokya para magbigay ho ng voters education campaign. No? Tinuturuan natin yung ating mga boboto, lalo na yung mga kabataan, kung paano yung tamang pagpili ng tamang kandidato. And tatlo ho yung area ng trabaho ng PPCRV. Unang-una ho, yung voters education. Pangalawa, during election time sa May 13 mismo, isa ho sa tungkulin nila ay yung maging poll watcher din. So, pag bumoboto kayo, nakikita nyo dun sa loob ng presinto, may mga watcher. Yung mga kandidato, may kanya-kanyang watchers. Tapos meron kayong nakikita dun ng mga kabataan or matatanda na merong t-shirt na PPCRV na nagbabantay din. Ito yung non-partisan watchers. Wala silang kandidatong dinadala. No? At katulad nga ng sinabi ko kanina, ang pagkakaiba nila, yung mga watcher ng kandidato, binabayaran yan. No? Pero itong mga PPCRV volunteers natin, wala yang bayad. Libre lang yung t-shirt, libre lang yung pagkain nila sa maghapon. Pero wala silang nakukuhang anumang halaga na bayad sa kanila. Ang trabaho ng PPCRV hindi lang natatapos hanggang pagkatapos ng botohan. Hanggang sa bilangan, nandun pa rin sila. Madalas nga, mas naiiwan pa sila kasama ng mga BEIs hanggat hindi tapos yung pag-transmit nung resulta ng eleksyon, hanggang dadalhin yung ballot box sa munisipyo, hanggang sa Kapitolyo, hindi umuuwi ang mga volunteers ng PPCRV. Kami ho, naranasan namin na ilang gabi hanggang hindi tapos yung bilangan sa provincial, walang tulugan, nandun kami, binabantayan namin, para masiguro natin, gusto namin makamit talaga yung vision ng PPCRV. Ano ba yung vision ng PPCRV? Ito ho yung tinatawag namin na CHAMP. Ang ibig sabihin po nito, itong CHAMP, clean, malinis na halalan, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. So sana matandaan lang natin yung word na yun, yung CHAMP. At yun din yung maging vision ninyo bilang mga estudyante at bilang mga kabataang botante na makamit natin yung layunin na yun na magkaroon ng
malinis, no? Ng malinis, totoo, accurate at meaningful at payapang eleksyon. Okay, so yun po yung vision ng PPCRV. As part po ng voters education campaign namin, isa ko sa tinuturo namin sa mga botante ay yung 10 commandments for responsible voting. At yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo, lalo na sa inyong mga kabataan. O ito po yung tinatawag natin 10 puntos sa tamang pagboto. Alam ko yung iba sa inyo narinig na ito or nabasa nyo na sa mga simbahan, nakita kayo ng mga poster nito. Pero gusto ko ulit ibigay ito sa inyo at ipaliwanag ng mabuti kung ano yung 10 puntos sa tamang pagboto. Para ito yung maging gabay natin, no? Pagdating natin sa mga presinto na pupuntahan natin, pagboto natin. Sabi nga kanina ng ating speaker, no, from Comelec, yung pagboto, napakahalaga nito. Sa May 13, lahat tayo mga Pilipino na boboto, tayo yung pinakamakapangyarihang tao. No? Na lahat ng mga tumatakbong kandidato, ang laki ng tingin sa atin. No? Napakahalaga natin, kahit na mahirap ka lang, mangingisda ka, or karpentero ka lang, pero ang tingin nila sa atin, napakalaking tao. Kasi kailangan nila yung boto natin. So sabi nga, makapangyarihan tayo sa araw na yan. No? Kasi nandun, i-express natin yung ating karapatan, yung ating kapangyarihan na pumili ng mamumuno sa ating bayan, no, sa ating bansa. Okay. Ano ba yung unang, yung first commandment for responsible voting? Una, bumoto ka ayon sa sinasabi ng iyong konsensya. No? Vote according to your conscience. So, napakadali namang intindihin. No? Kung ano yung tinitignan ng konsensya natin, yun yung sundin natin. No? So, andun yung pagsusuri ng buli. Kailangan suriin natin yung ating konsensya. Sino ba talaga yung dapat natin iboto? Okay. Pangalawa, igalang mo ang kapasyahan ng iba sa pagpili ng kandidato. No? Ibig sabihin po nito, huwag tayong, huwag nating aanin yung kapwa natin, no? Na, ito yung iboto mo kasi ninong ko to, o di kaya kung pari to nagtatay ko, no? Dapat irespeto natin kung ano yung desisyon nila or kung sino yung pinili nila. Even sa mag-asawa po, no? Hindi pwedeng diktahan ng lalaki yung babae na, ito yung iboboto ko, dapat ito rin yung iboto ko. Kundi maghihiwalay na tayo, no? Hindi pwedeng gano'n. So may kanya-kanya tayong preference. May kanya-kanya tayong pag-iisip at may kanya-kanya tayong konsensya. No? So yun yung susundin natin. Okay. Pangatlo, kilalanin mo ang pagkatao, kakayahan at mga katangian ng mga kandidatong humihingi ng iyong boto. Alam nyo, nagsimula na yung national campaign. Nakikita na natin sa telebisyon, sa mga news, kung ano-anong mga strategy yung ginagawa ng mga kandidato para sa pangangampanya, di ba? May nagpapabingo, may nagpapa-concert. Dito, pag-start ng campaign period dito sa ating probinsya, makikita natin iba-ibang strategy din yung gagamitin, no? Pero madalas na na-obserbahan natin ay yung pagbabahay-bahay ng mga kandidato. So, dapat kilalanin natin mabuti yung pagkatao nila. Hindi yung napuntahan lang tayo sa bahay, natapik lang tayo sa balikat, ay boboto ko yan kasi pumunta yan sa bahay namin, no? Boboto ko yan kasi nung namatay yung ano ko, nandyan yan, nagpunta. So, hindi po dapat ganon. Dapat alam natin yung tunay na pagkatao niya, tsaka yung kakayahan niya at katangian. Pang-apat, alamin mo ang issue, plataforma at programa ng mga kandidato at partidong tumatakbo sa halalan. So, napaka-importante rin po nito na alam natin kung ano yung programa nila, ano yung plataforma nila. Karamihan ng mga kandidato ngayon, pag nagsasalita sa entablado, wala namang plataforma o programa na iniyahain sa mga tao. Madalas ang maririnig natin yung siraan, no? Kung paano nila siraan yung kalaban nila, no? Minsan below the belt yung mga atake nila. Pero yung malinis na programa o plataforma, wala ka namang maririnig. Kung meron man, madalas puro pangako. Pagka nakaupo na sila, wala na, nakalimutan. At nakakalungkot pa nito, madalas maririnig natin sa mga kandidato yung salitang mahirap o kahirapan. No? Minsan sabi po namin, kawawa naman yung mga mahihirap kasi gamit na gamit sila ng mga politiko, gamit na gamit sila ng mga kandidato. No? Laging para sa mahirap,
Pero pagka naupo na sila, yung mahihirap din yung una nilang nakakalimutan. Okay, panglima, huwag mong ibenta ang iyong boto. Ang PPCRP po ay merong battle cry. Ito po yung sinasabi namin madalas na huwag kang hihingi, huwag kang tatanggap. No? So, huwag kang hihingi sa kandidato at huwag kang tatanggap. No? So, ibig sabihin, huwag mong ibenta yung boto mo. Minsan may mga naririnig ako sa radyo na sinasabi na masama namang tumanggi sa grasya kung binibigay sa'yo. No? Ibig sabihin, kung binibigay ng kandidato, nagbibigay yan ng pera, or kung ano man, no? Masama namang tanggihan. Pero ito paalala po sa inyong mga kabataan. Once po na tinanggap natin yung pera na binibigay nila o material na bagay, kahit pa mo sabihin natin na, hindi naman nila alam na sila nga yung iboboto ko eh. Di ba? Sayang naman tong pera. So, tandaan po natin, once tinanggap po natin yan, kasapakat din po tayo. At lagi po natin tandaan na meron po tayong Diyos na sa itaas na nakikita kung ano yung ginagawa natin. So, tinanggap natin yan, sinabi mo na iboboto mo siya pero hindi, andun pa rin, meron ka pa rin kasalanan, di ba? Kasi panloloko pa rin yun dun sa tao. So, much better na huwag tayong tumanggap din sa mga kandidato. Okay, number 6, huwag mong iboto ang kandidatong gumagamit ng glance, gun, and gold. No? So, ito yung mga kandidato na maraming armas, nananakot, maraming pera, ginagamit yung salapi sa pangangampanya. Okay, number 7, huwag mong iboboto ang kandidato dahil lamang sa utang na loob, popularidad o pakikisama. Ito daw yung isang kulay ng politics dito sa Pilipinas na sobrang talamak, no? Na pumipili tayo ng kandidato kasi popular, no? Kasi artista, may anak na artista, or yun nga, pakikisama, or meron tayong utang na loob. Alam ko, sa mga estudyante, marami sa inyo ang mga scholar, di ba, ng ating gobyerno. Scholar ng governor, scholar ng congressman. At madalas, ito yung nag-ano sa atin na, iboboto ko to kasi scholar ako. Pero ito, sinasabi namin, tinuturo ng PPCRV sa 10 utos na ang pagboto natin hindi naaayon sa utang na loob. At tatandaan din natin na yung pagiging scholar nyo, may requirements naman na na-achieve kayo kung bakit kayo naging scholars. Diba? Dapat mataas din yung grades nyo. Kumbaga, pinaghirapan nyo rin ito. At yung nakukuha nyo na scholarship dito, hindi naman ito nanggagaling sa personal o sa bulsa ng kandidatong nagbibigay sa inyo. Kundi ito ay galing sa atin, sa mga taong bayan. Remember, galing ito, lahat ng proyekto na ginagawa nila, galing ito sa pera ng sambayanan, di ba? Lahat tayo mga taxpayer. No? Kahit pa sabihin, estudyante pa lang kayo, pag kumain kayo sa fast food chain, meron kayong tax na binabayaran. So, galing sa atin yan. Wala tayong utang na loob. Okay, number 7. Okay, number 8, huwag mong iboto ang kandidatong may record ng graft and corruption. So ito, kailangan pag-aralan nating mabuti. Alamin natin yung track record ng kandidato kung meron ba siyang graft and corruption record. Okay, number 9, huwag mong iboboto ang kandidatong immoral at mabisyo sa kanyang personal na buhay. So ito po, common sense po yung mga kandidato, tinutukoy yung mga kandidato na immoral at merong mga masasamang bisyo katulad ng pagsusugal, no? Mga kandidato na merong ilang pamilya, di ba? So, alam naman na po natin kung ano yung ibig sabihin ng immoral at mabisyo sa personal na buhay. Number 10, isaalang-alang mo ng una at higit sa lahat ng kapakanan ng bayan sa pagpili ng kandidatong iboboto mo. So yun mo yung una natin isipin, no? Yung kapakanan ng ating bayan. Kung talaga po gusto natin magkaroon ng tunay na pagbabago sa Pilipinas, dapat hindi po yung sarili natin yung iisipin natin na eto, iboboto ko to para pag nanalo to, pwede akong magtrabaho kasi kakilala ko. Kundi ano ba talaga yung magagawa niya sa probinsya natin, sa bayan natin, no? Makakatulong ba talaga siya sa pagbabago? So, my dear students, sa mga kabataan, ito po yung pwedeng ginagawa ng PPCRV, no? Ang maglibot sa mga eskwelahan, sa mga parokya, sa mga barangay, para ibigay po o ituro itong Voters Education Campaign. And gusto namin na makasama
isama rin namin kayo sa advocacy ng PPCRV. Kaya sa panahon ng election, during summertime, kung marami po kayong panahon at gusto nyo maging makabuluhan yung inyong bakasyon at magkaroon ng partisipasyon sa eleksyon, inaanyayahan namin kayo na pumunta sa inyong mga parokya at mag-volunteer bilang isang PPCRV volunteers or PPCRV poll watchers. Napakasarap po sa pakiramdam, no, na maging kahit na isang araw ay makapaglingkod tayo ng libre sa ating bayan sa pamamagitan nitong eleksyon nito. So I hope kahit paano po meron kaming naituro sa inyo at sana maalala po ninyo pagpunta ninyo sa May 13 sa mga presinto na bobotohan ninyo itong 10 guidelines na binigay namin sa inyo. Okay, so thank you very much po.